give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay nitong mga kahulugan ng inyong mga treasure markers. Napakaganda ang mga natanggap natin ngayon. At bago tayo mag-umpisa, of course, shout out muna tayo, at sa mga bago pa lang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong update. Okay, shout out tayo kina Cirilo Jaom, kay Arnel Lapor, shout out kay JC Forte, kay Glenn Mario, shout out kay Intensity, Raul Trangia, kay John Tox, Robert Cabonelas, Dennis Mordino, shout out kay Julieta Tabuklaon, kay Richie Zapada, kay Desiderio Lamsin, user HV7, Edgar Cuervo, Gwenhana Lumaino, user CE5, and lastly shout out kina Romel Laudiza, kay Eugene Asuki, kay TJTV Vlog, kay Fidel Saide, and kay Hyacinth Ocfimia, Danny Flores, Gerald Pagkatipunan, at kay Joseph Femperio. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, at narito ang unang treasure marker na ating i-decode ngayon. Napakaganda ng isang ito. Kaya nga lang ay natabunan yung unahan, kaya hindi natin matiyak kung kwadrado o triangle itong marker na ito. Alright, sa magandang buhay mga katiyats, atin unahin ang isang ito sa pag-analyze. Ang bato na ito ay mayroong hugis na sa palagay ko ito ay triangular shape. Siguro ito ay nakaganito o kaya ay puto lang dito, pero ganoon pa rin siya, triangular shape rock. At nakapatong sa kanya ang kwadrado ito. Kwadrado ito na box sign. Kaya nagtaka tayo bakit ganyan ang pagkapatong niyan. Ang pagka-carve ay ano siya, rotated, hindi siya symmetrical sa hugis ng kanyang pinatungan. Kaya atin tingnan ang mga corners nito kung naka-align ba yan sa kompas. Yan ang pinakauna. Okay, kaya tingnan natin ang kompas natin dyan. Tingnan nyo kung align ito sa 4 direction ang mga kanto niyan, at kapag ganyan na naka-align yan, halimbawa north, south, west and east, halimbawa ganyan yan, well yan ay ito ay isang legit treasure marker, at hindi lang isa ang meron dito, kundi merong 3 or 4 na item na nakabaon sa lugar. Pero kapag ganyan na ito ang kanyang central point or fulcrum, kapag fulcrum ito or central reference, ibig sabihin meron ding big deposit. At 3 ang pinakamaliit lang yan, 3 ang small deposit or giveaways. Kaya maganda ito. Kaya kung naka-align mga katiyats, ay tingnan nyo una ang east. Okay, ang east ang unahin. Pag siyasat doon, puntahan ang unahan yan kung merong bang bato na naka-align dyan. At ngayon, pagkatapos doon sa east, puntahan din dito ang west. Kung merong malaking bato na naka-align dyan na merong mga marka, katulad din sa east, ang bato ay dapat merong marka talaga at malaki. Kasi hindi naglalagay ang Hapon ng marker na maliliit na nabubuhat lang ng 2 tao o 1 tao. Ang marker ay pwedeng kagaya nito na malaki at nakabaon at hindi nabubuhat. Ano ba naman ang silbi ng marker kung nabubuhat yan? Ililipat yan, pagbalik ng hapon nawawala na. Okay, at ganun din north and south, tingnan din kung merong bato, at kapag ganyan na merong kahit 3 bato lang ang naka-align sa mga points ng kompas, ay legit na yan na signs na merong ibinaon sa lugar.
Okay, ngayon kung walang bato talaga sa inyong pagsisiyasat sa palibot, ay wala talagang kayong nakitang bato. So ngayon ang ating gawin ay sabihin na lang natin na ito ay quick deposit. Okay, at itong square ay nagsimbolo ng box. So ibig sabihin ay merong treasure box sa lugar na ito. Ngayon ang treasure box ay hindi yan lalayo. Okay, so ngayon tingnan natin kung saan ang pinakamatulis na dulo nitong bato na ito. Kung nakaganyan yan, tingnan natin kung saan ang pinakamahabang tulis nito. Kung ito ang pinakamahaba, puntahan natin ang tinuturo niya. Okay, at ang layo niyang karamihan talagang layo ay 5 meters. Okay, 5 meters distance ang pinakamagandang distance, at ang adjustment niyan ay 4 to 6. Yan, 4, 5, 6. Ngayon kung atin yan ihambing sa ating formula na 3, 5, 7, ganun pa rin yan. Iisang metros lang ang nawawala. Kaya kung magukay tayo, lakihan na lang natin para eksakto talaga. Kaya karamihan ng nakakuha ay yung gumagamit talaga ng heavy equipment tulad ng backhoe at bulldozer para mas malaki ang hukay. Okay, so ito yung pinakauna natin na paraan. Hanapin ang pinakamatulis at pinakamahaba na parte ng bato na ito. At ang tinuturo niya ay of course ang item. Ngayon sa 5 meters kung wala doon, meron pa naman tayong iba pang digging spot. Okay, ngayon ito naman ang tingnan natin itong bato. Ito kung halimbawa nakaganyan lang yan, halimbawa hindi yan square kasi natabunan dyan. Halimbawa ganito lang ang hugis niya, so ang kanyang pinupuntirya ay itong lugar dito. So ganun pa rin, probable distance 5 meters, test dig din dyan. So yan ang number 2. Ang number 3 mismo ay ang pinakababa or ilalim nito. Ang ilalim nito kasi parang lapida yan. Kung napansin nyo ay nakapatong dito yung square, ito yung lupa. So pwedeng sa baba niyan ay mayroong ibinaon kasi mukhang lapida ang kapal ng simento na ito. Kung simento man yan ay jackpot na yan, diba? Pero kung magkapal ang simento na yan, ito sabihin natin ganito yung kakapal, halimbawa nakabaon yan sa lupa na makapal ganyan, so pwedeng ang bato na yan or kung simento man yan ay mayroong laman yan. Kaya pwedeng biyakin or barinahin ang bato na ito. Yan ang pinaka dapat unang gawin. Pero kailangan pa kasi natin mag-analyze ng mga hugis. Kaya panghuli na lang ang pagbasag sa bato at paghukay nitong ilalim ng bato na ito. Okay, punta tayo sa ibang marker, ibang may-ari nito. Pinadecode sa atin. So ito yung item. Ito ay foot. Ano ito? Foot marker ito. Na bato. Okay, at merong item sa 3 or 15 meters. Ang bawat dot ay pwedeng 1 meter lang yan, at pwede rin na 5 meters ang bawat dot kung malalaki. So kung 5 yan ay 15, kung 1 meter yan ay 3. So meron tayong dalawang distance, 3 and 15. Okay, ang sundan natin of course ay ito.
Itong pinaka niya. Yan. Paang-paa talaga ito. Ayan, no? Right foot mark siya. At ang kanyang punteriya, yan. I-align nyo lang itong butas, itong hole, and then straight sa toe, siya yung lalaki. At doon maghukay una, dito maghukay sa 1 meter lang. I make that 3 meters, 3 meters ang una. At kung walang magandang sign sa tisdig nyo, ang tisdig nyo ay may lalim yan na 2 to 3 meters. So tisdig 2 to 3 meters. Kapag walang mga positive signs, adjust na kayo sa 15 meters. Ito yung pangalawang pag tisdig. Okay, yan lang ang aking paraan dyan sa right foot na yan, mga katiyads. Puntahan natin ang kasama nito. Ito'y kagaya rin ng kanina. Ito'y arrow. Ito'y pointer. Okay, at of course, dito talaga yan pupunta sa kanyang harapan. Ang B, yan ay 5 din ang value niya, kaya tisdig sa 5 meters. Merong isang dito. Kung hindi ako nagkamali, ito yung footmark. Yung kanina, yung pinakauna, parang nagaganito, di ba? Yan. Kung yan, talagang sapatos na sapatos siya. Shoe marker ito. Nakita niyo mga katiyats. At dito sa ibabaw ito, pointer pa rin yan. Ayan, no? Ito, item pa rin yan. Nagsabi item, pointer doon. Kaya, tama yung natin ito. Ito, dito tayo pupunta. Kasi kung yun na bato yun, ito na bato. So, ganun pa rin ang tinuturo nitong triangle sa kanyang ibabaw. Tinuturo niya ang unahan. Ito. Ito rin, ganun din. Ito rin ay ganyan. So, pareho ang tatlo ang tinuturo niya. Itong dito, ito yung sa water, sa mga baha. Dahil siguro sa palaging bumabaha diyan, kaya nagkaroon ng ganyan. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyad sa inyong mga markers. Magaganda ang mga yan at walang mawawala sa atin kahit sabihin ng mga tao na nababaliw na tayo. Pabayaan nyo na lang sila kasi yan ang paniniwala nila at iba naman ang ating paniniwala. Okay, magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat. Hanggang sa muli, paalam.